guys, this is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio. Ito yung bagong update natin sa Habiling Japan, which is effective ngayong June 1. Ito yung regarding sa private warehouse storage time nila. Yung diniscuss ko dati sa unang video ko noon. Kung bibili ka ng items tapos gusto mo nang patagalin dun sa warehouse nila, dati 60 days siya, ngayon ginawa na nilang 180 days. 180 days na pwede mong itambak dun sa warehouse nila yan. So ito yung reason, this extension allows you more flexibility to decide when to ship your items. Tapos ito, hindi ko naman to ginagamit, itong store credit usage, pero sabi lang dito is for adjusting the validity period from 5 years to 1 year. Ito nga yung pinakamasaya dyan, kasi dati from 60 days or 2 months, kung ayaw mo pang ipadala muna yung items mo kasi marami kang backlog, pero gusto mo nang bilhin, pag binili mo, tambak mo muna siya ng 60 days doon. Or kung may hinihintay ka pang item na hindi pa nare-release, tapos kailangan mong bilhin na yung isa, tambak mo muna yung isa. Tapos pag dumating yung bagong item, bilhin mo, and then you decide to i-ship na sa bahay mo after, pwede naman, para sabay-sabay mo na silang matanggap at makakatipid ka sa shipping fee. So tingnan natin kung paano nga ulit ginagawa yun. So tayo dito sa shop, ganyan. Yan, ganito ka, tingnan natin sa na lang. Ito yung account ko. Bale, yan yung homepage niya. Hindi mo makikita yung mga updates. Ito, yung mga bagong release na items. So, lagi ko lang naman pinupuntahan dyan is Gundam or Sci-Fi. For Gundam, kunyari, tingin tayo dito. Gundam, makikita mo dyan yung mga high grades, master grades, yan. Yung category niya, di ba? Yung arrivals, pre-orders. So let's say punta tayo dito sa master grade. So ayan, nandito yung mga status niya, makikita nyo back order, ibig sabihin na naubusan na ng stock. So nagba-back order si Habiling Japan, may parating pa rin yan, ibig sabihin ito naman June release. So kung gusto mong maganda yung pag-sort mo, pwede mong piliin yun dito, item type, Gundam kits, yan, filter, mga filter tayo yan. Ito may HG mechanics na kaya. Mostly ang inaano ko dito, pinipili ko is yun lang sa master grade, kasi mahilig ako sa 1/100 scale. Pero pag Gundam kasi, makakabili ka naman sa Shopee. Try natin dito sa Sci-Fi. Dito naman sa Sci-Fi, mga Kotobukiya, Moderoid, yung mga August release, Decaman Blade. For example, gagamitin natin yung
warehouse. Ganito yan. Hanap tayo nung stock status na in stock. For example, in stock, ibig sabihin yung merong stock. Let's say, piliin lang natin tong ano tayo dito. Ito, kunyari. I will choose let's say Hexagear. So, lagyan natin yan sa add to cart. So, yun, nakita nyo na, go to shopping cart. Yari. Add to cart. Okay. Punta tayo dito sa cart. Meron ka pang time or option dito kung gusto mong dipiliin to, may X dito. Kunyari, ayaw ko itong Gigabachi or yan, pwede ko nang i-X yan. So yun, naging dalawa na lang sila. So, go to cart and check out kung ito mangyayari niya. Yung sinasabi kong private warehouse. Yan. Ship na kung gusto mo nang ipa-ship. Wala ka nang ibang orderin. Pero ito yung mga charges na. So yan, dalawang to 2,000 plus 3,000. So 5, ano yan? 5,000 yung item mo kunyari. Pero ang shipping fee mo based dito sa kaya kung anong pipiliin mo na na mode of shipment. Meron tayo ditong DHL, EMS, air parcel, saka surface parcel. Kaya pinakamura dito yung surface parcel. Ito yung sea cargo. So, tingnan mo, dalawang item to. Pero, pag pinasi cargo mo siya buo. Pag DHL, of course, mahal yan. Kasi dadala talaga yan. I-deliver mismo sa bahay. So, kunyari, ayaw mo pa namang ipaship itong items mo na to, itong dalawa. Pwede mong piliin itong private warehouse. Yan. So, mangyayari niyan, matcha-chargean ka lang muna dito sa items na bibigyan. So, pag proceed to checkout ko na yan, babayaran yan. Pero ayoko kasi papasok na kagad sa account ko yan. So anyway, ganyan lang muna yan. Yan lang yung yung style ng paggamit na itong private warehouse na. So kunyari, gusto ko lang bayaran na itong dalawa, pero ayaw ko pa munang ipaship, pwede kong i-private warehouse. Pero kung gusto ko nang i-ship, pwede ko na kagad din i-direct na. Ayan o, tingnan nyo. Let's say, bawasan natin to. Alisin natin tong isang item na to. Okay. Pansinin niyo yung price ng shipment. So, isang item lang, di ba? Hexagear, Ray Blade, for example. Nadagdagan yung option, di ba? Eat lang yan yung box niyan. Nadagdagan tayo ng panibagong shipping method, which is air small packet, kasi maliit nga lang siya.
tsaka registered airmail. So pag may instances, kunyari isa lang talaga bibilhin ko dito sa Habili, ginagamit ko na itong Air Small Packet kasi mas mura siya. Tapos kung surface parcel naman, imagine na surface parcel will be 1,300. Yan talagang yan yung parang initial pay mo pag bibili ka ng isang item tapos isang surface parcel. So example, gusto mong dagdagan ng isa pang item, yan magiging yan, parang plus 300, around 300 or 350 ang additional charge for every succeeding item pag magsa-surface parcel ka. Surface parcel, ito yung ginagamit ko pag nag-ano ako na bulk order, kung bibili ako ng mga more than 5 items. Tapos ang unang item is 1,300 ang charge, pero yung succeeding items na parang 300 pesos na lang. So let's say I buy 5 kits, tapos papa-surface parcel ko. Unang item is 1,300, tapos yung succeeding is 300 times 4. So bali ano na siya, 1,200, diba? So 1,200 plus 300, so 2,500 ang magiging surface parcel ko. Parang ganun. So mas mura siya kumpara sa hindi papa DHL o kaya EMS. Usually small packet wala. Yan. Ito lang ang pag bulk order kay Tigdaga. DHL, EMS, tsaka itong airmail parcel, tsaka surface parcel. Yan lang yung gagana. Pero itong pinakamura, surface parcel. But I advise this is only for bulk orders. Hindi siya pwedeng. Ikaw, kung gusto mong isang item lang, pero 1,300. Tapos pag nag-decide ka pang bumili, tapos sinurface mo ulit, ganito na naman. Ito pang bulk order lang. Pero pag pa isa-isa lang, ito namang airmail, small pack. So I hope clear yan sa inyo. At from my question, feel free to to comment and update ko itong video ulit from time to time. And yun nga, yung update lang 180 days. So yan, tagal-tagal yung decision mo. Kung marami ka pang backlog, within 180 days siguro matatapos mo rin. So, it's Gamerman from Gamerman. Plus Studio saying goodbye, God bless, and take care.